Mga paglilinaw ho ang ilang tanggapan na may kaugnay dun sa pananagutan ng mga sangkot na minor de edad sa bahagi po ng Tacloban. Yung shooting incident sa loob ho ng eskwelahan. Ay ginigit ho na hindi edad ang issue para mapigilan ang juvenile violence. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Komunidad ang dalawang minor de edad na sangkot sa madugong school shooting sa Tacloban City at Nilinaw na hindi nangangahulugang ligtas na sa pananagutan ang mga batang nasasangkot sa mabigat na krimen dahil lamang sa kanilang edad. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kapwa sa ilalim sa age-appropriate intervention ang 14 at 15 years old na mga suspect alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang 15 years old na suspect ay maaari pa ring managot sa ilalim ng batas kung mapapatunayang kumilos ito ng may discernment o sapat na pag-unawa sa bigat at epekto ng kanyang ginawa. Kapag napatunayang guilty, maaari itong ilagay sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa ilalim ng suspended sentence habang sumasa ilalim sa rehabilitation at intervention programs. Anya, regular na imomonitor ng mga social worker ang kalagayan ng mga menor de edad at magsusumite ng periodic assessment sa korte upang matukoy kung epektibo ang rehabilitasyon. Kung mapag-alamang walang positibong pagbabago, pagsapit ng legal age, posible pa rin itong maharap sa pagkakakulong. Samantala, mananatili rin sa kustodiya ng kagawaran ang 14 years old naman na suspect kahit wala pa itong criminal liability dahil sa kanyang edad. Ayon kay Gatchalian, hindi mo na ito ibabalik sa kanilang komunidad para sa kaligtasan ng bata, ng kanyang pamilya at ng publiko. Sa halip sa ilalim ito sa masusing psychological assessment at intervention program sa Bahay Pag-asa o sa rehabilitation facility ng Department of Social and Welfare Development. Suportado naman ito ng Juvenile Justice and Welfare Council sa pangunguna ni Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, kung saan iginiit na bagaman age-appropriate ang paghawak sa mga batang nasasangkot sa krimen, hindi ito nangangahulugang wala silang pananagutan. Binigyan din ni Oco na bukas ang konseho sa diskusyon hinggil sa panukalang pagpapababa ng edad ng criminal liability. Ngunit, kailangan umanong pag-aralan mabuti ang mga ugat ng karahasan sa kabataan. Ayon pa kay Oco, hindi garantiya kasi na ang simpleng pagpapababa ng edad ng criminal liability ang magiging solusyon sa tumataas na kaso ng juvenile violence. Mas mahalagaan niya na matugunan ang mga ugat ng problema gaya ng paghina ng family support system, exposure sa karahasan sa social media, mental health concerns at kakulangan sa maagang interventions upang maiwasan ang pagkaligaw ng mga kabataan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng nagsisilbing Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council na si Attorney Tricia Claire Oco. Siyempre, maghinay-hinay din tayo dahil pag tinitingnan natin, kasi ang pinakatanong dito bakit ginawa nung bata yon? Ano ba yung cause kung ba't niya ito ginawa? So, marami kasing dahilan, hindi yung iisa lang ang dahilan nito. So, hindi ibig sabihin na pag lowered yung age ay magiging violent na ang bata. Natulungan niya kaming i-correct yung misinformation at saka disinformation. Kasi nga, hindi totoo na pag bata ka, walang mangyayari sa'yo pag may nakumit ka na crime. Kasi ang pinakalayunin ng batas ay gawing accountable yung mga bata. Kaya lang, dapat gawin ito sa paraan na tama sa kanilang edad. Kaya iniba yung proseso sa bata kumpara sa matanda. Pero they need to be accountable to it. Dapat may pananagutan din sila. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.